Nakasuot si Daisy ng simpleng dress at apron habang nagluluto ng itlog. Tahimik siya nakatingin sa kawali nang biglang may sumabog na malakas na tunog mula sa ibabaw ng pinto. Natalsikan siya ng harina, na halatang inihanda ng isa sa mga stepbrothers niya. Seriously? Napairap siya sabay punas ng harina sa muka. Sino na naman ang utak nito? Mula sa gilid, lumabas si Caleb, ang panganay. May hawak itong cellphone at nakangisi pa. Relax, Daisy. It's just a harmless prank. Sabi nito habang kinukunan pa siya ng video. Napahagat siya ng labi. Harmless? Do you want me to fry your face like these eggs? Mabilis niyang inihagis ng spatula papunta kay Caleb. Napaatras ito at muntik na matamaan. Wow, easy sis, joke lang. Tawa nito habang nagtatakbo palabas ng kusina. Umiling si Daisy at binalik ang pansin sa nilulutong itlog. Hay nako, bakit ba hindi na lang kayo tumanda ng maayos? Bulong niya sa sarili. Maya-maya bumalik si Caleb. Nakasilip sa may pintuan. Bit-bit pa rin ang cellphone. Daisy, smile naman dyan. Viral na tumamaya. Napatingin siya rito at mariing nagtaas ng isang kilay. Caleb, lumayas ka na, hindi ako nagbibiro. Pero imbes na umalis, naglakad pa ito papalapit at umupo sa mesa. Grabe ka naman. Ang cute mo pa naman magalit. Napasinghap si Daisy at dinuro ito ng hawak na spatula. Isa pa talagang biro, Caleb, ipapakain ko sa'yo ng hilaw tong mga itlog na to. Sumulpot naman si Lance, ang ikalawa. May hawak itong palanggana ng malamig na tubig. Perfect timing. Bulong nito, saka biglang binuhos kay Daisy. Lance! Ano ba? Sigaw ni Daisy na basang-basa mula ulo hanggang paa. Ngumisi si Lance. Good morning, Cinderella. Pero hindi pa ito nakalayo dahil mabilis na hinablot ni Daisy ang walis at hinabol ito sa sala. Tumakbo ka kung ayaw mong gawin kong mapambuhok mo. Banta niya at tinaas ang walis. Sa gitna ng kaguluhan, bumaba mula sa hagdan si Evan. Ang bunso. May dala itong gitara at mukhang bagong gising. Bro, what's going on? Tanong nito habang kinakamot ang ulo. Prank session. Daisy's losing again. Sagot ni Lance. Losing? Umikot si Daisy at tumingin kay Evan. Do you really want me to show you na ako ang panalo dito? Nagtaas ng dalawang kamay si Evan na parang sumusuko. Wait, peace offering. Kakantahan kita. At bigla itong umayos ng hawak sa gitara. Stop it! O sisirain ko yung gitara mo, naririndi ako sa boses mo. Sa wakas dumating si Marcelo, ang kanilang ama. Napatigil ang lahat nang makita ito. Ano na naman kaguluhan to? Sabay-sabay na nagsalita ang tatlo. Si Daisy po. Sabay turo sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Daisy. Excuse me? Ako ang binuhusan. Ako ang nilagyan ng harina. Tapos ako pa rin may kasalanan? Tahimik lang si Marcelo at hinilot ang sentido. Mag-behave kayong lahat. Daisy, tapusin mo na yung pagluluto. Boys, sumayos kayo. Wala akong oras sa gulo nyo. Pag-alis ng kanilang ama, nagkatinginan na magkakapatid. Ngumisi si Daisy at muling tinaas ang walis. Gayon na ba ulit? Biro niya sabay hampas ng malakas sa sahig. Nagkanya-kanyang takbo ang kanyang mga stepbrothers. Run for your life! Sigaw ni Lance. Save the gadgets! Dagdag ni Evan. Napangiti si Daisy habang pinagmamasa ng mga ito. Totoo ngang para siyang si Cinderella. Pero hindi siya prinsesang tatahimik lang at iiyak sa sulok. Siya ang prinsesang marunong gumante. Kaya kahit madalas siyang ginagawang laruan ng mga kapatid, sa huli, siya pa rin naman ang kinakatakutan ng mga ito. Pagkatapos ng kaguluhan sa kusina, naglakad si Daisy papasok sa kanyang silid upang magpalit ng damit. Basang-basa pa rin ang buhok niya at may ilang butil ng harina na nanatili sa kanyang pisngi. Ngunit bago pa man siya makarating sa hagdan,
Narinig niya ang malamig na tinig mula sa likuran. Ang gulo na naman ng bahay. At syempre ikaw na naman ang dahilan. Napalingon si Daisy. Naroon si Amelia, ang bagong asawa ni Marcelo, ang madrasta niya. Suot nito ang mamahaling roba at nakataas ang isang kilay. Parang laging may hinahanap na mali. Hindi naman po ako nagsimula. Sagot ni Daisy at pinipigilang umirap. Kung nakita niyo lang sila Caleb, Lance at Evan, sila'y may pakana. Ngumiti ng mapait si Amelia. Excuses, Daisy? Wala ka talagang ibang alam kundi sisihin ng iba. Hindi ka ba nahihiyang maging pabigat dito sa pamilya? Mariing napahagat ng labi si Daisy. Sanay na siya sa ganitong mga salita. Ngunit sa tuwing naririnig niya, parang lagi siyang sinusugatan. Mabuti pa, maglinis ka ng sala. Ang daming kalat na naiwan dahil sa kaguluhan ninyo. At ayusin mo yung kurtina. Parang hindi mo man lang napapansin. Ginawa ko naman po kagabi yun. Sagot niya sa mababang tono. Then do it again. Hindi kasi marunong ang kamay mo. Hindi katulad ng ina mo noon. Pero oo nga pala. Masyado kang malayo sa kanya. Nanlamig ang katawan ni Daisy. Hindi niya alam kung paano nagagawang banggitin ng madrastang kanyang ina. Gayong dati matalik pa silang magkaibigan. Para kasing kada banggit nito tungkol sa namayapa niyang ina, may hinanakit itong tinatago. Sa itaas ng hagdan, palihim na nanonood sina Caleb, Lance at Evan. Tahimik sila nagkatinginan. Kita nila kung paano sinasaktan ng kanilang ina si Daisy sa mga salita. Pero wala ni isa sa kanila ang kumilos at nagsalita upang pigilan. Bro, kawawa naman siya. Bulong ni Evan. Don't. You know, Mom, kapag pumagit na tayo rin malalagot. Sagot ni Lance at umiling. Tumango rin si Caleb. We better shut up if we don't want another sermon. Napatungo sila, bit-bit ang bigat ng konsensya. Samantala, ibinagsak ni Daisy ang basang apron sa sahig at sinimulang ligpitin ang mga gamit. Pinilit niyang manatiling matatag. Kung iniisip mo matatakot ako sa'yo, nagkakamali ka. Mahina niyang bulong habang nakatalikod kay Amelia. Ngunit narinig ito ng madrasta. What did you say? Po? Wala po. Mabilis na sagot ni Daisy. Saka kinuha ang walis at dumiretso sa sala. Habang naglilinis, hindi niya mapigilang magbalik tanaw. Naaalala niya kung paano halos araw-araw naroon si Amelia nung buhay pa ang kanyang ina. Lagi itong nakangiti. At ngayon, ito na ang unang sumisira sa alaala ng kanilang pagkakaibigan at pinatulan pa nito ang kanyang ama. Maya-maya pa, bumaba ang tatlong magkakapatid. Napaupo sila sa sofa habang nakatingin kay Daisy na nag-aayos ng kurtina. Uy, sis. Panimula ni Caleb. Ano, prank na naman? Napatingin to kay Daisy. No, about Mom. Si Lance ang sumagot. Sorry kanina. I should have defended you. Sabat ni Evan. Natigilan si Daisy. Ilang sandali siyang natahimik bago muling nagsalita. You're scared of her, I get it. Pero hindi ibig sabihin na wala na kayong gagawin. Di lang ako nasasaktan dito. Kahit kayo minamanipula rin niya. Napatungo ang tatlo. Hindi nila alam ang isasagot. Biglang bumalik si Amelia dala ang isang tray ng kape. Nakangiti ito ngayon, ngunit alam ni Daisy na peke ang lahat. Oh boys, nandito pala kayo. Daisy, ba't nakatayo ka lang dyan? Dalhan mo ako ng tsaa. Napakagat siya ng labi. Ngunit, sinunod pa rin ang utos. Habang naglalakad, naririnig niya ang madrasta. Your sister's too clumsy. Kahit simpleng gawain hindi maasahan. Honestly, hindi ko alam kung ba't pinapahirapan niya pa tayong lahat. Napahinto siya sa gilid ng pinto. Ramdam niyang kumulo ang dugo niya. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya nakayuko ang tatlong magkakapatid. Pagbalik niya mula sa kusina, binangga siya ng bahagya ni Amelia. At halos matapon ang tasa. Careful, Daisy. You're such a mess.
Anito sa kanya kasabay ng mapanuyang ngiti. Pinilit niyang ngumiti. Don't worry po, di naman palagi. Good? Because one day, this house will need a proper lady to manage it. And that's obviously not you. Malamig na tugon nito. Na makaalis si Amelia, nilapitan siya ng 3 magkakapatid. Daisy. Mahina ang tinig ni Lance. Huwag ka na magsalita. Wala naman kayong dapat sabihin. Hindi rin naman kayo lalaban para sa akin. Di ganon. Pilit ni Caleb, ngunit pinuputol siya ni Daisy. Save it. Kung di niyo kayang protektahan ang sarili niyo sa kanya, don't expect na kaya niyong protektahan ako. Tumalikod siya at iniwan ang 3 sa sala. Sa kanyang silid, ibinagsak niya ang sarili sa kama. Pinilit niyang hindi umiyak sa mga nangyayari. Kung ito ang buhay na binigay sa akin, fine. Pero hindi ako prinsesa. Hindi ako maghihintay ng prinsipe para iligtas ako. Ako mismo ang gagawa ng paraan. Maaga pa lang, abala na si Daisy. Sa pagkakataong yon, nakaisip siya ng plano laban kay Amelia. Matagal na siyang nagtitiis. Pero ngayon gusto niya ipakita na hindi siya basta-basta inaapi. Habang nasa kusina ang madrasta, palihim niyang nilagyan ng konting asin ang kape nito. Plano niyang gantihan ito kahit sa maliit na bagay. Ngunit, hindi pa natatapos ang plano. Biglang pumasok si Caleb. Oy Daisy, coffee ni Mom. Oo, kaya wag mo akong hawakan. Well, I'm thirsty. Thanks, sis. Caleb, no! Halos mapasigaw si Daisy. Nabaling ang lahat ng mata sa kanya nang biglang napangiwi si Caleb. What the? Ang alat? Tumawa si Lance at Evan. Nice one, bro. Narinig na Amelia ang ingay at agad lumapit. What's going on here? Malamig ang boses nitong tanong. Agad na tinuro ni Caleb si Daisy. Mom, she did it. Nilagyan niya ng asin ang kape. Napatitig si Amelia kay Daisy. So, that's your idea of fun, huh? Really, Daisy? Nabigla siya at hindi makapagsalita. Alam niyang palpak ang plano niya. Kung gusto mong magpatawa, at least wag mong sayangin ang gamit dito sa bahay. Dagdag ni Amelia at pinipigilan ng inis dahil naroon ang mga anak. Clean this mess up. Habang pinupunasan niya ang mesa, biglang may umalingaw-ngaw na boses mula sa pinto. Need help? Napalingon si Daisy. Nandoon si Travis, ang driver ng kanyang ama. Nakasandal ito sa gilid ng pinto. Suot ang simpleng polo at slacks. Malinis, gwapo, at may tindig na parang hindi mo iisiping driver lang ito. Lalo na, kung magsalita parang anak mayaman. Minsan naiisip niya baka nga mayaman ito pero naghirap lang. Wala, ako na. Mabilis na sagot ni Daisy. Ngunit halata ang kaba sa tinig niya. Lumapit si Travis at inabot ang basang tela mula sa kamay niya. I insist. Mukhang di mo rin naman kasalanan to. How did you know? Tumingin lang ito sa kanya ng diretso at seryoso. I've been around. I see things. Natahimik si Daisy. Sanay siyang walang pumapansin sa kanya. Kaya't ang ibang pakiramdam ay bago para sa kanya. Yung tila ba may nakakaunawa sa kalagayan niya? Don't mind them. Dagdag ni Travis, habang pinupunasan ng natapong kape. They only see what they want to see. Ako iba ang nakikita ko. Hindi niya napigilang mapangiti ng bahagya. Ikaw lang yata kakampi ko rito. Siguro. Or baka ginagawa ko lang trabaho ko. Sagot nito sabay binaba ang tela. Trabaho. Ang linisan ang kalat nila. Biro ni Daisy at bahagyang tumawa. Hindi, ang bantayan ka. Saglit na natigilan si Travis. Saka umiwas ng tingin. I mean the house. Bantayan ang bahay. Biglang bumalik si Amelia dala ang handbag nito. Travis, ready the car? I need to leave. Copy. Tipid na sagot ng binata. Bago ito tuluyang lumabas,
Bahagyang tumingin si Travis kay Daisy. Hindi ito nagsalita ngunit sapat na ang titig upang mag-iwan ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Pagkaalis ng madrasta, bumaling si Caleb kay Daisy. Well, that was epic fail, sis. Nice try though. Sumabay ng tawa sina Lance at Evan, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Pinulot niya na lang ang tasa at naglakad palayo. Nakasandal si Travis sa gilid ng sasakyan, habang hinihintay si Amelia. Malayo ang tingin nito at seryoso ang muka. Nang lumabas si Daisy para magtapon ng basura, sandali itong lumapit. Next time, plan better. Don't let her win that easy. Sabi ng lalaki. Natigilan si Daisy sa hangumiti ng mapait. Easy for you to say. Hindi ikaw ang nasa ilalim ng paa niya. E di matuto ka lumaban? Hindi naman lahat ng laban kailangan ng gulo. Minsan kailangan lang ng tiyempo. Wow. Philosopher ka pala. Not really. Just observant. At bago pa siya makasagot, dumating si Amelia at pumasok ng sasakyan. Umalis si Travis ng walang lingon. Iniwan si Daisy na nakatulala at nagtataka. Isang gabi, habang tahimik na naglilinis sa silid ang kanyang ama, may natuklasan si Daisy. Nag-aayos siya ng mga papel sa isang lumang aparador na may mahulog na envelope. Nakasulat dito ang pangalan ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong binuksan at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang resibo at medical records. May nakalagay na listahan ng mga gamot na iniinom ng kanyang ina noon. Ngunit sa gilid, may mga resibong nagpapakita na ibang brand na palihim na binibili na may posibilidad na makasama sa puso. At ang masakit pa, alam niyang si Amelia ang bumili ng mga gamot. Nanlambot ang kanyang tuhod sa nasaksihan at kusang tumulo ang kanyang luha dahil sa galit at sakit. Nagkunwari siyang abala sa kusina, ngunit pino ang kanyang pandinig sa bawat kilos ni Amelia. Habang kausap nito ang isa sa mga tauhan sa telepono, narinig niya ang malamig na tinig ng babae. Yes, use that design for the next showcase. They'll never know it was copied. Napahinto si Daisy sa kanyang kinatatayuan. Naramdaman niya ang matinding inis sa kanyang sistema. Ngunit isang idea ang sumilay sa kanyang isipan. Kung gusto niyang lumaban, kailangan niyang tamaan si Amelia kung saan ito masakit. Ang reputasyon at karera nito bilang fashion designer. Maingat siyang pumuslit papasok sa opisina ni Amelia. Doon niya nakita ang sketchpad, mga tela at laptop nito. Sinilip niya ang ilang disenyo at natuklasan ng malinaw na kopya mula sa ibang sikat na designer. Kumunot ang kanyang noo. So this is how you win, Amelia. By stealing. Kinuha niya ang ilang kopya at agad tinago. Kinabukasan, palihim niyang sinumbong sa karibal ng madrasta ang panggagaya. Pinadala niya ang ebidensya at liham gamit ang hindi pwedeng matrace na email. Makalipas ang 2 araw, nag-umpisa ng kumalat ang balita. Nahuli si Amelia na gumagamit ang plagiarized design. Sa mismong event, na dapat sana'y magbibigay sa kanya ng parangal, isang fashion critic ang nagsalita. This design is not original. It was presented 3 months ago in Milan. Nabigla si Amelia. That's impossible. I created this. Ngunit may iprinintang larawan at dokumento ang kritiko. Lalong lumakas ang bulungan ng mga tao. Ang dating papuri, napalitan ng pangungutya. Mula sa gilid ng backstage, lihim na napangiti si Daisy. Ngunit bago siya makaalis, naramdaman niyang may tumapik sa kanyang balikat. Si Travis yon. You did this, didn't you? Mahina nitong tanong. Nagpanggap siyang inosente. What do you mean? Tumikim si Travis. Don't play dumb. I know you. And I know how much you hate her. Pero careful, Daisy. Ang laban na sinimulan mo, hindi basta natatapos. Sumandal siya sa pader at huminga ng malalim. She killed my mom, Travis, and now I know.
Do you really think I'll stay quiet after that? Tahimik itong tumitig sa kanya. Kung totoo yan, mas delikado. Do not rush. Kung papalpa ka, ikaw mapapahamak. Then help me. Mariin niya ang sabi. Hindi ko kaya to na mag-isa. Kung palihim siyang naninira, mas kaya kong tapatan yun. Lumipas ang ilang araw, balisa at galit si Amelia matapos ang iskandalo. Narinig ni Daisy kung paano ito sumigaw sa telepono. Who betrayed me? Who? Find out who spread those documents. Nakahilig si Daisy sa dingding sa labas ng opisina at nakikinig. Napangiti siya nang marinig ang sigaw ng madrasta. Ngunit sa isang iglap, naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Enough for now. Stop celebrating too early. Why? She deserves it? Yes. But you don't understand how dangerous she can be kapag cornered. Kung kaya niyang gawin yun sa mom mo, what more ngayon, na siya mismo ang tinamaan. Muling binuksan ni Daisy ang kahon ng mga dokumentong nakuha niya noon. Nakaupo siya sa gilid ng kama, pinagmamasa ng mga resibo at prescription na pinalitan ng madrastang si Amelia. Mom, I swear, I'll make her pay. Hindi pa ito tapos. Mula nang mabuking ang pandaraya ni Amelia sa fashion show, hindi na tumigil si Daisy sa pagtuklas ng mas mabibigat na kasalanan nito. Hindi siya nakontento sa pagkasira lang ng reputasyon. Ang kailangan niya hustisya para sa kanyang ina at para doon, kailangan niya magkaroon ng matibay na ebidensya. Sa tulong ni Travis, unti-unti nilang nadiskubre ang lihim na operasyon ni Amelia. Gabi-gabi, sa halip na umuwi agad si Travis, dumidiretso siya sa opisina ng kumpanya ni Marcelo. Isang gabi, nag-abot siya kay Daisy ng folder na puno ng photocopy ng bank statements at contracts. Here, she's been moving funds. Maliwanag na may perang nilalabas sa kumpanya at pinapasok sa personal accounts niya. Halos hindi makapaniwala si Daisy nang makita mga papel. So, she's stealing from my dad's company? Is that it? Yes. Millions. Kung isusumbong natin agad, pwedeng tumakbo. Kapag mahuli siya, wala na siyang kawala. Kaya kailangan mahuli siya sa bitag. Dito nagsimula ang bagong plano. Hindi na siya nag-aksaya na oras. Sa tulong ng isang abogadong kaibigan ng kanyang yumaong ina, pinaabot ni Daisy ang impormasyon sa mga taong may kapangyarihan sa industriya ng negosyo. Mga auditor at investors na kilala ni Marcelo. Hindi siya direktang nagsumbong. Sa halip, inilagay niya sa sitwasyon si Amelia kung saan wala na itong kawala. Isang linggo ang lumipas. Pumasok sa bahay ang ilang auditor na ipinadala ng investors. Nagulat si Marcelo, ngunit wala siyang magawa kundi magpa-audit. Nandoon si Daisy. Nakaupo sa gilid ng sala, habang pinapanood ang pagkabalisa ni Amelia. Why now? Bakit biglang may audit? Tanong nito kay Marcelo. It's routine. Investor's request. Sagot ng ama, ngunit halata nagtataka rin. Makalipas ang ilang araw, lumabas ang resulta. May malaking butas sa pondo ng kumpanya. Marcelo, it appears na may malaking withdrawals na hindi nakatala sa official books. At lahat ng pirma galing kay Amelia. Natigilan si Marcelo nang malaman ito. That's impossible. Amelia? Halatang kinakabahan ng madrasta. I don't know what you're talking about. Maybe it's a mistake. Maybe somebody forged my signature? Ngunit sa harap ng lahat, inilabas ng auditor ang CCTV screenshot mula sa bangko na si Amelia mismo ang pumirma at nag-withdraw ng pera. Nagkatinginan ng lahat, lalong nanginig sa galit si Marcelo. Amelia, paano mo nagawa to? Sa likod ng lahat, tahimik lang si Daisy. Alam niyang ito ang simula ng pagbagsak ng kanyang madrasta. Ngunit hindi rito natapos si Amelia. Ilang araw matapos ang iskandalo, bigla ito nagkunwaring may sakit. Nagkulong sa silid, halos hindi kumakain. Marcelo, I feel so weak. Baka ito na ang katapusan ko.
Madramang sabi nito habang nakahiga sa kama. Agad namang naawa ang kanyang ama. Don't say that, Amelia. Magpapadala ako ng doktor. You need rest. Pinanood lang ni Daisy ang eksenang yan mula sa pinto. Halos matawa siya sa pagiging artista ng madrasta. Dinalhan niya si Amelia ng isang kahon. Stepmom. Ngumiti siya ng banayad. I brought something for you para gumaan ang pakiramdam mo. Binuksan nito ni Amelia at halos mawala ng kulay ang mukha niya. Nasa loob ng kahon, ang eksaktong parehong gamot na binigay niya noon sa ina ni Daisy. Yun nakakalason at naging dahilan ng pagkamatay nito. Kasama pa ang resibo at pangalan ng parehong butika kung saan siya bumibili noon. Nanginig ang kamay ni Amelia. What's this? Why are you giving me this? Umaktong inosente si Daisy. Oh, don't worry. I just thought baka makatulong. Alam mo naman, dati rin tong iniinom ni Mom. Pero hindi ko alam kung effective ba talaga. Why don't you try? Galit na galit si Amelia matapos lumabas si Daisy sa silid. Ibinagsak nito ang kahon sa sahig. Halos mabasag ang bote. Nakaramdam ng matinding takot si Amelia. Hindi lang dahil alam na ni Daisy ang totoo, kundi dahil hindi niya alam kung paano siya lalaban kung mismong mga lihim niya ang ibinabalik sa kanya. Naglakad si Daisy sa hardin. Sumunod si Travis sa kanya. You pushed too far. Sabi nito. Kung nakita ko ang mukha ni Amelia kagabi, hindi lang siya takot. Galit din siya. And that makes her more dangerous. She should be scared, Travis. Pinatay niya yung nanay ko. She stole from my dad. And she still acts like she owned everything? Ba't ako ang dapat matakot? Because people like her, kapag natulak sa gilid, mas malala ang ginagawa. You need to be smarter. Hindi pwedeng puro galit lang. Kung gusto mo magtagumpay, you need patience. Saglit na natahimik si Daisy. Alam niyang tama si Travis. Ngunit mahirap pigilan ang init ng kanyang damdamin. I know. Pero hindi ko kaya maghintay pa. Every day na nakikita ko siya para akong sinasakal. Mula sa malayo, nakatanaw si Amelia mula sa bintana. Daisy, you think you're clever, pero hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Bulong nito habang nakamasid. Mabigat ang tensyon sa mansyon ng gabing yon. Dumating si Marcelo mula opisina. Dala ng mga auditor ang ulat tungkol sa nawawalang pondo. Ngunit sa halip na si Amelia ang masisi, mabilis itong inikot ang sitwasyon. Marcelo, maluhaluhang sabi ng madrasta. Lahat ng ito'y gawa-gawa lang. Hindi mo ba nakikita? Si Daisy ang gumagawa ng intriga para siraan ako. Napatigil si Marcelo at tinitigan si Daisy. Daisy, totoo ba to? Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Dad, how could you even ask me that? Ikaw mismo. Nakikita mo kung paano siya nagbago simula na mamatay si Ma'am. Ako pa talaga sisisihin mo? Sumingit naman si Amelia at humagulhol. She's been sneaking into my office, stealing my designs, and now this. Marcelo, hindi ko na kaya ugali niya. Either she leaves or I will. Nagngit-ngit si Daisy. You liar! Ikaw may kasalanan sa pagkamatay ng nanay ko. And now you're stealing from Dad's company? Tas ako masama? Enough! Hindi ko hahayaang mag-away kayong dalawa dito sa harap ko. Dumating ang mas masakit na balita. Tinawag sila ng abogado ng pamilya. According to the updated documents, lahat ng ari-arian ni Marcelo na consolidate at nakapangalan bilang conjugal property, ibig sabihin kapag may paghahati may karapatan si Amelia. At base sa kasunduan na pinirmahan, Daisy, wala ka sa listahan ng beneficiaries. Ano? Imposible yan, ako ang anak niya. Lumapit si Amelia at ngumiti ng malamig. O iha, ginawa lang yan ng tatay mo para masiguro ang kinabukasan namin. Huwag mong dibdibin. Huwag dibdibin. Ninakaw mo lahat sa akin. Sa unang pagkakataon,
Lumapit ang 3 stepbrothers niya para ipagtanggol siya. Dad, malito. May karapatan si Daisy. Yeah, she's our sister. Ba't mo hinahayaang mangyari to, Dad? Magkasunod na sabi ni Caleb at Lance. Sumuporta rin si Evan. Kung may nagawa man si Daisy, hindi ibig sabihin nun wala na siyang karapatan sa bahay na to. Napasinghap si Daisy. Hindi niya akalaing ipagtatanggol siya ng mga kapatid. Halos maluha siya habang nakatingin sa mga ito pero huli na. Tumahimik kayo lahat. Desisyon ko to. At kung hindi niyo kayang igalang, huwag kayong makialam. Nanginginig na sa galit si Daisy. So totoo nga, pinili mo siya kaysa sa akin. Kahit anong gawin niyang kasamaan, mas paniniwalaan mo pa rin siya. Daisy, anak pa rin kita. Kung ganun, magpakaama ka. Pero hindi. Mas pinili mong maniwala sa mga kasinungalingan niya. Siguro nga hindi mo talaga ako pinagkatiwalaan kahit kailan. Tumalikod siya. Dala ang iilang gamit na kayang buhatin. Habang pababa siya na hagdan, tinawag siya ng mga kapatid. Daisy, sandali. Ngunit hindi siya lumingon. Ang puso niya, punong-puno ng sugat at galit. At nang bumungad sa kanya si Amelia sa may pintuan, nakataas ang baba at may ngiting tagumpay, lalo siyang nadurog. I told you, this house was never yours. Enjoy it while you can, because one day, I'll take it all back. Pagkasabi niya niyon, tuluyan siyang lumabas ng mansyon. Sa labas naghihintay si Travis sa kotse. Tahimik siyang bumaba at sinalubong si Daisy. Nang makita ang luha nito, agad niyang inabot ang maleta. Come with me. Mahinang sabi ng binata. Wala na ako mapupuntahan. I know. That's why I'm here. And you're not alone. Hindi na nakapagsalita si Daisy. Tahimik siyang sumakay sa kotse. At doon pinakawalan niya lahat ng bigat sa dibdib. Umiyak siya ng umiyak. Pagdating sa isang simpleng bahay sa gilid ng bayan, binuksan ni Travis ang pinto. Stay here. It's not much but safe. Nag-angat ng tingin si Daisy sa binata. Why are you doing this for me? Because you deserve someone on your side. Nagising si Daisy sa maliit na sala ng bahay ni Travis. Kinahapunan may kumatok sa pinto. Binuksan niya ito at taking gulat nang makita ang isang pamilyar na muka. Ito ang mismong karibal ni Amelia sa fashion industry. Si Veronica Alcaraz, na isang sikat na designer. Daisy Navarro? Yes po, ba't po kayo nandito? Nagtataka niyang tanong. I heard about what happened. And I know, Amelia, may dapat kang malaman. Nagkibit balikat si Daisy. What more can surprise me? I already know that she killed my mom, stole from my dad, and destroyed me in my house. Ano pa bang hindi ko alam? Ang hindi mo alam is why she hates your mother so much. Why she hates you. You know my mom? Napalunok si Daisy. Ngumiti si Veronica ng malungkot. Best friend ko si Liz. We studied fashion together, traveled together. At alam ko mabait siyang tao. Pero may isang bagay na hindi niya nasabi sa'yo. Huminga ng malalim si Veronica bago nagsimula. Matagal nang insecure si Amelia kay Elise. Hindi lang dahil magaling si Elise sa fashion, kundi dahil magkaiba ang pinagmulan nila. Elise grew up wealthy. Amelia grew up poor, very poor. Pero hindi lang yon. Ano pa? Amelia's father. Iniwan ang pamilya niya. He fell in love with another woman. Your grandmother. Mas pinili ng ama ni Amelia ang pamilya ng lola mo kaysa sa kanila. Kaya lumaki si Amelia na may galit sa lahat ng konektado sa yaman at pangalan ng pamilya mo. Naiwan sila sa kahirapan, habang ang mami mo na stepsister niya, lumaking meron ng lahat. Wait, are you saying my mom and Amelia were stepsisters? Yes. She never accepted that. Para kay Amelia, Elise stole the life that was supposed to be hers. Kaya kahit anong gawin ni Elise, laging may galit si Amelia. She wanted to destroy her
And she succeeded. Parang bumagsak ang mundo ni Daisy. Hindi niya akalain na ganun kalalim ang ugat ng galit ng madrasta. She wasn't just jealous of Mom's talent. It was personal. Yes, personal na personal. Kaya kanya gustong tapusin ngayon. Kasi ikaw ang alaala ng pagkatalo niya. Nakatitig si Daisy sa mesa at halos hindi gumagalaw ang mga daliri niyang nakahawak sa papel. Akala ko noon galit lang siya sa akin dahil anak ako ni Mommy. Pero ngayon parang kasalanan namin lahat ng mali sa buhay niya. Tumango si Veronica. Tama ka. Kaya ako lalaban kay Daisy, tandaan mo. Hindi lang ito simpleng laban ng negosyo o pamilya. Matagal niya nang bitbit ang galit na yan noon pa. Lumabas si Travis mula sa kusina. May hawak na ilang dokumento. Narinig ko ang usapan niyo. At tingin ko ito magpapatunay. Amelia transferred funds to an account under her old surname. Hanggang ngayon, dala pa rin niya ang apelyido ng pamilyang iniwan ng tatay niya. That says a lot. She still carries that name. She still carries that anger. Daisy? Seryosong wika ni Veronica. Ang mama mo, sobrang bait niya kaya hindi siya lumaban. Pero ikaw, hindi ka siya. Kung kikilos ka, siguraduhin mong may epekto. Don't let Amelia rewrite history. Ikaw ang dapat bumawi ng para sa'yo. Matapos ang revelasyon ni Veronica tungkol sa nakaraan ni Amelia, mas tumibay ang loob ni Daisy. Hindi na siya ang dating babae na nagtatago at lumuluha sa sulok. Kasama si Travis, isa-isa nilang binuo ang plano para tuluyang pabagsakin ang madrasta niyang si Amelia. Isang linggo ang lumipas, may malaking pagtitipon sa kumpanya ng kanyang ama. Naroon ang mga investors, mga auditor, at ilang miyembro ng press. Ito ang eksaktong sandali na hinihintay ni Daisy. Habang nakatayo sa gilid ng entablado, marahan siyang hinawakan ni Travis sa kamay. You don't have to do this alone. I'll be right here. Saglit siyang napatingin sa lalaki. Travis, thank you. Kung wala ka, baka matagal na akong sumuko. Ngumiti ito ng bahagya. Then let's finish this. Nagsimula ang programa. Habang nagsasalita si Marcelo tungkol sa paglago ng kumpanya, biglang tumayo si Daisy at dumiretso sa gitna. Excuse me? Mariin niyang sabi. Before you continue, I have something to show everyone. Nagkagulo ang mga tao sa loob ng hall. Pumasok si Veronica dala ang mahakapal na folder at mariing inilapag ang mga ebidensya sa mesa. This woman, matatag na tinig ni Daisy, sabay turo kay Amelia, is not only a fraud in fashion, but also a thief in this company. Ninakawan niya ng milyong-milyon ang kumpanyang ito. At higit pa doon, she murdered my mother. Humugot ng malalim na hininga si Daisy at inilabas ang lumang kahon ng gamot mula sa bag. These are the same drugs that killed my mom. At si Amelia ang bumili nito, deliberately replacing her prescriptions. Nanlaki ang mata ng lahat ng naroon. Pumiyok si Amelia at mukhang nawawala na sa sarili. That's a lie. She's framing me. Ladies and gentlemen, wika ni Veronica. Lahat ng yan authenticated. Hindi gawa-gawa. Amelia siphoned millions from Navarro Group accounts. This guys as business expenses. At ito mga papeles? Itinuro niya ang mga resibo ng gamot. Ito ang mismong ebidensya na nagpabagsak sa kalusugan ni Mrs. Elise Navarro. Napahagat-labi si Amelia at nanginginig ang mga kamay habang sinusubukang itago ang kaba. No, not me. Hindi ako. Stop lying. Singhal ni Daisy. You hated my mother. She trusted you, treated you like a sister, but you betrayed her. At ngayon, pilit mong pinababango yung sarili mo habang dinudurog mo lahat ng iniwan niya. Tumayo si Amelia mula sa kinauupuan at sumigaw. Mga bulag kayo, hindi ako may kasalanan dito. Nagkagulo ang mga tao.
May nagbubulungan at nagtuturoan. Lumapit si Travis mula sa gilid. Then tell the truth, Amelia. Sabihin mo na. Bago pa mas lalong mailibing ka ng sarili mong kasinungalingan. Ngunit bago pa makapagsalita si Daisy, biglang nanginig ang boses ng mismong madrasta niya. No, enough. I can't fight this anymore. Nag-iba ang tingin ng lahat. Unti-unting napaupo si Amelia, hawak ang sariling noo at umiyak. Yes, I did it. Matagal ko nang kinaiinggitan si Elise. All my life I felt robbed, deprived. Kaya gusto ko iparanas sa kanya ang sakit na matagal ko nang dinadala. I wanted her to feel what I felt. Nagbulungan ang lahat. Hindi na kailangan pa magsalita ni Daisy. Ang mismong kalaban ang umamin sa harap ng lahat. Ngunit bago pa matapos ang lahat, biglang tumayo si Marcelo. Hindi galit ang mukha nito, kundi mapait at malamig. Stop this circus. Yes, Amelia was guilty. But don't fool yourselves dahil ako mismo ang pumayag. What? What you're saying, Dad? Natigilan si Daisy. Alam ko ang lahat. Alam ko na pinapalitan ni Amelia ang gamot ng nanay mo, but I let it happen. You knew? You knew she was killing my mom? And you did nothing? Halos mawala ng lakas si Daisy sa mga oras na yon. Mariin ang tinig ni Marcelo. If the scandal came out, the business would collapse. The investors would pull out. Our name would be ruined. I had to choose the company over one person. Kahit ang taong yun ay ang nanay mo. Doon tuluyang gumuho ang mundo ni Daisy. So you let mom die for money, for image, for your so-called power? Hindi agad nakasagot si Marcelo. Nanginginig ang buong katawan ni Daisy. Napahawak siya sa bibig. Halos hindi siya makahinga. All this time, I thought Amelia was the only enemy. Pero ikaw, Dad, ikaw ang mas malala. You killed her the moment you chose to stay quiet. Lumapit si Travis. Inalalayan siya pababa ng entablado. Hinila siya palayo mula sa gulo. Sa hallway pinaharap siya nito at hinawakan ng pisngi. Daisy, tignan mo ko. Pinilit niyang iangat ang tingin kahit namumugto ang mga mata. Lumaban ka. Natuklasan mo ang totoo. Pero wag mo hayaang sirain ka ng kasalanan nila. Hindi ikaw sila. Mas malakas ka. Pero bakit ang sakit? Dahil sobra ka nagmahal. At kapag may pagmamahal, ang pagtataksil ang pinakamalalim na sugat. Nalaki ang mga mata ni Daisy bago tuluyang humagulhol sa dibdib ni Travis. Huwag mo akong iwan. Hindi ko kaya mag-isa. Mahigpit siyang niyakap ng binata. Hindi kita iiwan. Nahuli at nakulong si Amelia. Ang mga ebidensya laban sa kanya ay sapat upang sampahan siya ng kaso. Ngunit alam ng lahat na hindi magtatagal yon. May pera ito at koneksyon. Ilang araw lang, makakalaya na naman ito. Habang nasa bahay ni Travis, hawak ni Daisy ang dyaryo. Ito na naman. Ilang beses na siyang makakalusot. Dad used to cover for her. And now, she'll just buy her way out? Hindi siya makakalabas ngayon. Umiiling na sa ni Travis. Doon napatigil si Daisy. Tumaas ang kilay nito. Ano ibig mong sabihin? May ginamit akong koneksyon. Amelia won't walk free this time. Hindi niya mapabayaran lahat. Napakunot ang noon ni Daisy. Travis, paano? Tell me the truth. Ang pamilya ko. Dating business partner ng Navarro Group. My father, Roman Castillo, was Marcelo's right hand. Pero ilang taon na nakalipas pinagkanulo siya ng tatay mo. Tinanggal sa kumpanya, pinagbintangang magnanakaw, at iniwan kaming walang-wala. So kaya ka naging driver ni Dad? Yes, I needed to see for myself. Gusto kong makahanap ng pagkakataon. At higit sa lahat, gusto kong bantayan ka. Dahil anak ka ng babaeng inalila at sinira ng parehong tao. You knew everything from the start. Yes, I do. Alam kong darating ang oras na lalabas ang katotohanan. At gusto kong siguraduhin na ligtas ka kapag nangyari yon. Umupo si Travis sa tabi niya. Ngayon, Amelia can't escape.
The Castillo family still has connections in the financial and legal boards. Ako mismo ang nagsumiti ng dokumentong magpapatunay na may nilaang pera siya sa offshore accounts. Hindi mababayaran ng kaso, Daisy. She's done. Huminga ng malalim ang dalaga. And Dad? Most of Navarro's properties are actually tied to my father's investments. Your mother knew that. Nasa will niya. Nakasaad na ikaw lang ang dapat magmana ng lahat. Hindi pwedeng ipasa kay Amelia o kahit kanino. Nabitawan ni Daisy ang hawak na papel. So, you mean, the inheritance, the company, it was never Dad's alone? Yes. He built his empire standing on what he stole. Pero sa papel, malinaw na ang ina mo ay sinigurong ikaw lang ang tunay na tagapagmana. Kaya't lahat ng ginawa ng tatay mo para itaboy ka, para alisin ka, walang bisa yun. I should feel happy, right? I should feel happy pero bakit ang bigat pa din? Nakamit ko lahat pero wala naman ang respeto ko sa taong dapat nagtanggol sa akin. Because you loved your father. And that love was betrayed. Wounds like that don't heal overnight. Then what am I supposed to do now? You don't have to decide everything right now. Makalipas ang ilang buwan, opisyal nang naupo si Daisy bilang CEO ng Navarro Group. Malaki ang pangalan ng kumpanya, ngunit mula nang hawakan niya ito, ramdam ng board of directors ang alinlangan. Sa loob ng boardroom matapos ang mahabang presentasyon ng quarterly reports, nagtanong ang isa sa mga directors. Ms. Navarro, ano po ang plano niyo para sa expansion project? Saglit na natahimik si Daisy. Huminga siya ng malalim at tapat na sumagot. I'll be honest with you. I studied nursing. Hindi ako business major. Alam ko mahirap para sa inyo na magtiwala sa akin sa larangang ito na hindi ko naman pinag-aralan. Pero isa lang ang masasabi ko. Gagawin ko ang lahat para hindi bumagsak ang kumpanyang ito. Nagbulungan ng ilan. Isa pang direktor ang nagsalita. We appreciate your honesty, Ms. Navarro. But honestly, hindi yan sapat para sa industriya. Pagkatapos ng meeting, lumabas si Daisy at dumiretso sa opisina. Nakaupo siya sa swivel chair habang nakatingin sa mga papel sa mesa. Pumasok naman si Travis. You did fine. No, they're right. I'm not a businesswoman. Hindi ko ito field. Pero kaya mo matutunan. You're smarter than you think. Sometimes, I wish Mom was here. O kaya si Dad. Pero after everything, di ko na alam kung sinong pwede kong sandalan. Bago pa makasagot si Travis, biglang bumukas ang pinto. Isang matangkad na lalaki ang pumasok. Daisy. Napabangon siya sa upuan. Kay Jason? Ngumiti ito at agad siyang niyakap. I came as soon as I heard. Hindi ako makapaniwala sa lahat na nangyari. Nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap. Doon lang nalaman ni Daisy na noong nagpakasal si Marcelo kay Amelia, lumipat si Jason abroad at doon nagtayo ng sarili niyang buhay. Kuya, ba't hindi ka pumalik kahit alam mo nahihirapan ako? Because I thought Amelia wanted me gone. Alam mo, ngampon lang ako. I thought I had no right to fight for this family. At saka may sarili na akong buhay sa ibang bansa. Pero kuya, kahit ampon ka lang, ikaw pa rin yung kapatid ko. Napatingin si Daisy kay Travis na nakatayo sa gilid. Ngunit agad ding sumimangot si Jason na mapansin to. Who's this guy? Travis Castillo po. Driver ng pamilya at driver? Singit ni Jason. So, what's he doing here? Ba't para masyado siya malapit sa'yo, Daisy? Kuya, don't be rude. Di lang siya driver. He's been helping me all this time. Kung wala siya, baka wala na ako ngayon. Mas lalong kumunot ang noon ni Jason. Still, Daisy, hindi ibig sabihin nun, dapat mong pagkatiwalaan ng sobrang lalaking halos kakakilala mo lang. You don't know his real intentions. Sir Jason, I understand your concern. Pero wala akong ibang hangarin kundi tulungan ng kapatid mo. Kaya ko ibuwis ng sarili ko para sa kanya. Gagawin ko lahat. Easy to say, pero lalaki ka. At kapatid ko siya. Hindi ko basta pababayaan na maloko siya. Kuya, you're being unfair. Alam ko kung sino si Travis, kilala ko siya at ginawa niya lahat para sa akin. Don't treat him like a stranger.
Natahimik sandali ang silid. Sa huli, umiling si Jason. Fine, pero Daisy, remember this, kapatid mo ko. At kung sasaktan ka man ito balang araw, ako mismo haharap sa kanya. Magkasamang naglakad si Daisy at Travis palabas ng opisina. Sorry about kuya. Masungit lang talaga yon. Protective na noon pa man. Ngumiti si Travis ng banayad. It's okay. Naintindihan ko. Pero siguro tama rin siya. Di madali para sa isang kapatid na ipagkatiwala ka sa iba. But I trust you, and that's enough for me. Sandaling natigilan si Travis sa salitang yon. Daisy, you've always been on my side. At kahit ayaw tanggapin ni kuya yon, alam kong darating ang araw na makikita niya rin yun sa'yo. Sa unang buwan ni Daisy bilang CEO ng Navarro Group, halos araw-araw sinusubok siya ng board. May mga pasaring, mga komento na parang wala siyang alam. Mr. Navarro, hindi po sapat ang effort. Numbers ang hinahanap namin, hindi lang salita. Sabi ng isa sa mga directors, habang hawak ang financial report. Humigpit ang kapit ni Daisy sa hawak na ballpen. Alam ko, at hindi ko itatanggi na hindi ako kasing galing ng iba. Pero hindi ako tatayo rito kung hindi ko kaya. Maybe I'm not perfect, but I will fight for this company at sisiguraduhin kong hindi niyo pagsisisihan ang pagtanggap sa akin. Nagbulungan ang board. May iba pang nagtaas ng kilay. Pero nakita nila hindi nagpapatalo si Daisy. Isa-isa niyang tinutukan ang bawat department. Gumigising siya ng maaga, nakikipag-usap sa mga empleyado. Inaalam ko ano ang problema. Nagpatulong siya sa mga consultant at pinilit aralin ang aspeto ng negosyo na hindi niya alam. Hindi man madali, unti-unting nagtiwala ang board. Isang direktor ang lumapit sa kanya matapos ang isang meeting. Mr. Navarro, I have to admit, you proved us wrong. Hindi ka basta nakaupo lang, pinaghirapan mo. Hindi ako ang pinakamatalino dito. Pero sigurado ako ang may pinakamaraming dahilan para ipaglaban ang kumpanyang ito. Ngunit hindi lang ang kumpanya ang inasikaso niya. Pinuntahan niya ang mga taong minsang itinakwil ng Navarro Group at isa na roon ang pamilya ni Travis. Isang press conference ang inorganisa niya. Sa harap ng media, nagpalabas siya ng pahayag. Today, I want to correct the wrongs of the past. The Castillo family was wrongfully accused and betrayed by my father. Because of that, their name was tarnished. From now on, I'm officially restoring their honor and giving them back their rightful recognition in this company's history. Nagulat si Travis na mapanood yon sa telebisyon. Pag-uwi ni Daisy, sinalubong siya nito. Daisy, bakit mo ginawa yon? Hindi ko kailangan ng press release para linisin ang pangalan ng pamilya ko. Nakangisi lang siya habang naglalakad papuntang kusina. Well, I did it anyway. And by the way, kung di mo tatanggapin, hindi tayo pwedeng mag-date. Namilog ang mga mata ni Travis. What? Biro lang yon. Hindi mo naman ako tinanong kung may something ba tayo. Pero since kumagat ka, mukhang gusto mo rin. Namula ang tenga ni Travis dahil doon. That's not fair. Life's not fair, Travis. But admit it, you like me. Hindi na ito sumagot. At mas lalong natawa si Daisy. Habang nasa opisina, dumating si Jason. Daisy, nakita ko ang ginawa mo kagabi. Binalik mo ang pangalan ng pamilya Castillo. Alam mo bang malaking risk yun sa kumpanya? Yes, kuya. Sagot niya habang inaayos sa mga papeles. Pero yun ang tama. And besides, kung hindi ko gagawin yun, paano ako rerespetuhin ng mga tao dito? I need to show them na hindi lang ako boss sa titulo. Kailangan ko ipakita na may prinsipyo din ako. Sumandal si Jason sa mesa. I can't argue with that. Pero isa lang ang concern ko. Si Travis. Napatingin si Daisy rito at bahagyang nakakunot ang noo. What about him? Matalim ang tingin ng kuya niya. He's too close to you. At hindi ko gusto na magkaroon ng relasyon agad ang isang katulad mo. Sa tao may galit din sa pamilya natin. Kuya, he's not like that. Kung may plano siyang saktan ako, matagal niya nang ginawa. But instead, he stayed. He protected me when no one else did. You're stubborn, just like mom? Then I'll take that as a compliment. Mula nang mapasakamay ni Daisy ang kumpanya,
Hindi na siya bumalik sa lumang mansyon. Sa halip, nanatili siya sa bahay ni Travis. Una dahil mas tahimik doon. Ikalawa, dahil binigay niya ang mansyon sa 3 stepbrothers niya. Mas kailangan nila yon kesa sa akin. Paliwanag niya minsan kay Travis. At ayoko na rin maalala lahat ng sakit na nangyari noon. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, hindi mapigilan ni Travis na magpaalala lalo na sa sitwasyon nila. Daisy, di maganda na magkasama tayo sa isang bahay. Hindi pa tayo. Hindi pa tayo what? We're not in a relationship. People might misunderstand. Natawa si Daisy. Or maybe ikaw mismo ang natatakot na ma-misunderstand. Baka naaakit ka na sa akin kaya ayaw mo ako makita palagi. Nag-init ang tenga ni Travis at umiwas ng tingin. Hindi yun ang punto. So you're saying di ka naapektuhan kahit minsan? Kahit nakikita mo akong palakad-lakad dito na nakapambahay lang? Of course. Naapektuhan. I'm a man, Daisy. Pero hindi ibig sabihin nun wala akong kontrol. I respect you. And I don't want to ruin that respect. Natigilan si Daisy. Akala niya may kasunod pa itong sasabihin. Na baka prosigido rin ito ipaglaban ng nararamdaman nito ngunit wala. Tahimik lang si Travis at muling ibinalik ang atensyon sa ginagawa. Nakaupo si Daisy sa sofa habang nakataas ang tuhod at hawak ang unan. So, you won't even try? Hindi mo man lang iisipin kung may chance? Daisy, hindi lahat ng bagay dapat minamadali. Kahit pareho tayo may nararamdaman, mas pipiliin ko siguraduhin muna na tama ang oras. Ayokong gawin to ng padalos-dalos. Napakunot ang noon ni Daisy. So what? I have to wait forever? Hindi sumagot ang lalaki. Pinili nitong tumahimik at bumalik sa paghuhugas ng tasa. Doon tuluyang nawala ang pasensya ni Daisy. Alam mo, Travis, minsan nakakainis ka. You act like you care, you act like you're protecting me, pero ayaw mong tanggapin na may nararamdaman ka rin. Daisy, I'm not a child anymore. Kung ayaw mong i-pursue, then fine. Pero don't act like you're the only one making the decisions. I have a say in this too. Nagulat si Travis sa tono ng boses niya. Ngunit bago pa ito makasagot, kinuha na ni Daisy ang maliit na bag at jacket. Saan ka pupunta? Anywhere but here. Lumabas siya ng bahay. Kahit malamig ang hangin ng gabi, di niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit isa lang ang malinaw. Nasaktan siya sa tahimik na pagtanggi ni Travis. Naglakad si Daisy sa kalsada at binilisan niya ang mga hakbang. Paulit-ulit na iniisip niya ang sinabi ni Travis sa kanya. Naiirita siya dahil doon. Respect. So, that's all I am to him. A responsibility? Hindi niya alam kung iiyak ba siya o matatawa. Para bang muli siyang iniwan sa ere, gaya ng ginawa noon ng sariling ama. Pagkalipas na ilang minuto, huminto siya sa isang maliit na cafe at pumasok. Umorder ng kape kahit hindi naman siya mahilig sa matapang na timpla. Kailangan niya lang ng lugar kung saan siya makakapag-isip. Nakasandal siya sa upuan, hawak ang tasa nang biglang pumasok si Jason. Daisy. Napalingon siya at nagulat na naroon ang kapatid niya. Kuya? Bakit mag-isa ka sa ganito oras? Nothing. I just needed air. Let me guess. It's about that Travis guy. Kuya, pwede ba wag ngayon? Ngunit kahit anong pagtatago niya ng kanyang nararamdaman, halata naman ang lungkot sa mga mata niya. Wala na si Daisy nang bumangon si Travis. Malinis ang silid. Wala ni isang gamit na naiwan. Agad siyang lumabas ng bahay. Sinilip ang paligid. Paulit-ulit na tinawagan ang cellphone ni Daisy pero naka-off ito. Pumunta siya sa opisina at umaasang nandun ito pero wala ring bakas. Lumipas ang ilang araw, lalong naging malinaw kay Travis na sadyang iniiwasan siya ng dalaga. Nakatanggap siya ng tawag mula sa isa sa mga tauhan ng kumpanya. Sir, bumalik na po si Ma'am Daisy sa mansyon nila. Sa mansyon? Nagpunta siya ron. Pagbukas pa lang ng gate, sinalubong siya ng 3 stepbrothers ni Daisy. Uy Travis, so iniwan ka doon ng kapatid namin? Nakangising bati ni Lance habang nakasandal sa poste. Hindi ako iniwan.
Napahagalpak ng tawa si Evan. Come on, man. Don't take it personally. Our sister's complicated. You should know that by now. Complicated? Singit ni Caleb. Nope. She is just pissed at you. Kaya siya bumalik dito. Ayaw ka muna niyang makita. Napahawak si Travis sa bato. Gusto ko lang siya makausap. Nagkatinginan ng tatlo at sabay-sabay nang umisi. Bro, good luck with that. Kahit kami halos hindi niya rin kinakausap. She's acting like the boss of this mansion again. Parang gusto niya iparamdam na kaya niya mabuhay without anyone's help. Especially without you, no? Dagdag ni Evan na may halong pangaasar. Napairap si Travis at napasubsob ang mukha saglit sa palad. Alam kong galit siya pero hindi ako susuko. Humigop ng kape si Caleb bago nagsalita. Kung talagang mahal mo si Daisy, prove it. Kasi sa ngayon, ang tingin niya sa'yo, isa ka lang sa mga taong iiwan siya kapag kailangan ka niya. Napatigil si Travis at tumama sa kanya ang mga salitang yon. Di ko siya iiwan. Kahit ano mangyari. Nagkibit balikat si Lance sa ngumiti. Then be ready, dude. Kasi hindi madali ang landas papunta kay Daisy. She's tougher than you think. Sa tuwing nasa opisina sila, nag-uusap lang sila kapag may kinalaman sa trabaho. Mr. Castillo, pakisumite ang report sa finance bago matapos ang araw. Yes, Miss Navarro. Isang gabi, lumapit si Jason kay Travis. You love my sister, don't you? Ayaw niya ako usapin. Sagot ni Travis. Daisy's stubborn. Mas matigas ang ulo niya kaysa sa'yo. Pero alam ko kung anong totoo. Mahal ka niya. Let me help. Help. Paano? Leave it to me. Nilapitan ni Jason si Daisy na nasa mansyon sila. Hey, may yacht party bukas. Gusto ka tayo sama, pahinga ka muna sa trabaho. Yacht party? You mean social event? Yes. Don't worry, exclusive. Ako ang bahala. Dahil sanay siyang pinagkakatiwalaan ng kuya niya, pumayag si Daisy. Dumating sila sa pier, nakadress si Daisy at mukhang handa para sa isang exclusive na pagtitipon. Pero nang makasakay sila doon, walang tao. Kuya, where's the party? Sorry sis, hindi ako kasama mo dito. Lumabas si Travis mula sa loob ng cabin. Hindi siya makatingin ng diretso kay Daisy. Kuya, ano to? You two need to talk. Good luck. At tumalo na ito pabalik ng speedboat na naghihintay at iniwan sila sa yate. This is unbelievable. Kung alam ko lang hindi na sana ako sumama. Daisy, wait. I don't wanna hear it. Malamig niyang sagot kay Travis. I'm your boss now, and you're just an employee. We don't have anything to talk about outside work. Humakbang si Travis papalapit. If that's really how you feel, then tell me straight. Look me in the eye and tell me you don't feel anything for me. Hindi agad nakasagot si Daisy. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. That's none of your business? Daisy, it is my business. Because every time you push me away, it hurts more. And I can't pretend anymore. You said you respected me, di ba? Pero alam mo ba nung sinabi mo yon, akala ko excuse lang para hindi mo ako piliin. Do you know how disappointing that was? I said those words because it's true. I respect you. But that doesn't mean I don't want you, Daisy. I've been in love with you since the day I arrived in that mansion, since the day I realized how strong you are, despite everything. I just didn't want to ruin what we had. Pinaghintay mo ako dahil takot ka? Yes. Tapat na sagot ni Travis. Takot ako mawala ka kung nagkamali ako ng hakbang. Pero mas takot ako ngayon na mawala ka na hindi ko nasasabi ang totoo. Ang tanga mo. Ano? You made me wait. You made me angry. And still, I can't stop loving you. Hindi na nakapagpigil pa si Travis. Hinawakan niya ang pisngi ni Daisy at hinalikan nito sa labi. Saglit na tila tumigil ang kanilang mundo. Nang maghiwalay ang kanilang labi, pareho silang huminga ng malalim. Finally, I thought I'd have to fire you just to get your attention. Kung ganun pala ang plano mo, buti na lang hindi ako umabot nun. Naglakad si Daisy papasok sa lumang bahay ng kanyang ama. Hindi na siya sanay sa presensya nito.
Ngunit may bigat sa dibdib na nagtulak sa kanya upang bisitahin ito. Nadatnan niyang nakaupo si Marcelo sa study. Hawak ang isang lumang litrato ni Elise. Malalim ang iniisip nito at tila matanda na ito kaysa sa dati. Dad. Nagangat ito ng tingin at bahagyang nagulat. Daisy, hindi ko inasahang bibisita ka. Gusto kong malaman ng totoo. Lahat. Bakit mo hinayaan si Amelia? Bakit mo hinayaan na mamatay si Mom? Tumahimik si Marcelo. Ilang segundo bago siya muling nagsalita. Elise asked me. What do you mean? Alam niya ang lahat. Na pinapalitan ni Amelia ang gamot niya. Alam niyang unti-unti siyang pinapatay. Pero ang sinabi niya sa akin, huwag ko nang habulin. Huwag ko nang pigilan. Ang hiling niya pabayaan ko na lang si Amelia. Mom knew? And you just stood there? Because your mother was too kind, Daisy. Kahit ilang beses siyang niloko, sinisiraan, at sinaktan ni Amelia, tinuring niya pa rin tong kapatid. She carried the sins of Amelia's family as if they were hers. She believed na baka sa huling pagkakataon, magbabago pa si Amelia kung pagbibigyan niya. Nanginginig ang boses ni Daisy. And you listened? You let her die because she was kind? Your mom chose it, and I respected that choice. Umiyak si Daisy. Hindi niya alam kung paano tatanggapin lahat. Ang ina na pinaglaban niya, kusang nagparaya para sa taong sumira sa kanya. I can't believe this. She forgave Amelia until the end and you let her? Hindi na siya nakapagsalita pa. Tumulo ang luha sa pisngi niya habang hawak ang cellphone sa mesa. Hindi alam ni Marcelo na nakabukas ang recorder ng cellphone ni Daisy. Lahat ng sinabi nito'y na-record. I need to go, Daisy. Pero hindi na siya lumingon nang tinawag siya ng ama. Lumabas siya ng bahay, dala ang bigat ng katotohanan na hindi niya kailanman inasahan. Pagbalik niya ng sasakyan, agad niyang kinuha ang recording at pinadala ito sa isang secured email na direkta kay Amelia. I want you to hear the truth, Amelia. All this time, Mom never hated you. She loved you like a sister. Kahit ikaw mismo ang pumatay sa kanya. Natanggap ni Amelia ang email. Nakaupo siya sa maliit na kama ng pakinggan ng recording. Habang nagsasalita si Marcelo sa audio, unti-unting nanlamig ang kanyang muka. Nabitawan niya ang cellphone. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang babaeng kinaiinggitan at kinamumuhian niya buong buhay, mahal pala siya nito hanggang sa huli. Samantala nakaupo si Daisy sa loob ng kotse. Umiiyak pa rin sa natuklasan. Hinawakan ni Travis ang balikat niya. Daisy, you will be okay. I know I will be. And at least now, Amelia knows. And maybe for the first time in her life, maramdaman niya yung bigat ng ginawa niya. Hinila siya ni Travis papalapit at niyakap ng mahigpit. Sa dibdib nito tuluyan niyang pinakawalan ng bigat na kanina niya pa pinipigilan. Mama's too kind. I'm not like her, Travis. Hindi ko kayang maging ganun kabuti. Hindi mo kailangan maging siya. You just have to be you. And that's more than enough. Mabilis lumipas ang mga taon. Ang tatlong stepbrothers ni Daisy nagkaroon na ng sariling pamilya. Madalas pa rin sila magkita-kita at sa kabila ng lahat ng pranks at pang-aaway noon, naging tunay silang magkakapatid na nagtutulungan. Bumalik din si Jason mula abroad, mas lalo ito naging malapit kay Daisy. Nagbabasa si Daisy ng mga reports sa kanyang opisina nang biglang bumukas ang ilaw sa conference room. Happy birthday, Daisy! Nagulat siya. Naroon ang kanyang mga stepbrothers, bitbit ang cake at mga regalo. Naroon din si Jason at may hawak itong bouquet ng bulaklak. Wait, it's my birthday? I completely forgot. Natatawang saad niya. Alam namin. Kaya nga, surprise. Kung hintayin pa namin maalala mo, baka Pasko na. Nagkatawanan silang lahat. Ngunit kahit masaya, ramdam ni Daisy ang isang puwang.
Nasa ibang bansa si Travis dahil sa isang project. At yun ang unang pagkakataon na hindi niya ito kasama sa espesyal na araw niya. Habang hinihipa niya ang kandila, napatingin siya sa tabi at bumulong. I wish you were here, Travis. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng 2 bata. Una, ang batang inampon nila na si Samuel. 7 taong gulang na ito nang mawala ng mga magulang sa isang aksidente. Pangalawa, ang sariling anak nila ni Travis na si Sofia, na halos kasing edad lang nito. Mommy, happy birthday! Sabay na sigaw ng 2 at yumakap sa kanya. Napangiti si Daisy at niyakap ang mga bata ng mahigpit. Thank you, loves. You two are the best gift. Malapit na matapos ang gabi nang biglang tumunog ang doorbell. Pagbukas ng pinto, nanlaki ang kanyang mga mata. Travis? Nakatayo roon ang kanyang asawa. Bit-bit ang maliit na kahon. Medyo pagod ang mukha nito mula sa biyahe. Ngunit puno ng saya ang mga mata nang makita siya. Happy birthday, Daisy, my love. Hindi na siya nakapagsalita. Agad siyang yumakap ng mahigpit dito. I thought you wouldn't make it. I couldn't miss your birthday. Sagot ni Travis at hinalikan siya sa noo. Not when I promised I'd always be here. Inabot nito ang kahon. Nang buksan ni Daisy, tumambad ang isang eleganteng kwintas na may pendant na hugis puso. It's beautiful. It's yours, just like my heart. Napangiti siya dahil sa pagiging corny ng lalaki. Nagpalakpakan naman ang mga bata sa likod nila at humirit pa ng kiss. Napatawa sina Daisy at Travis at sa harap ng kanilang pamilya, nagsalo sila sa isang matamis na halik. Hindi malilimutan ni Daisy ang lahat ng sakit, ang pagtataksil at ang pagkawala ng kanyang ina. Ngunit natutunan niya ring mabuhay na hindi lang ito patungkol sa paghihigante. Natuto siyang pumili ng kabutihan at pag-ibig sa kabila ng lahat. Ang ugali ng tao nakadepende sa kung paano sila pinalaki. May mga sugat na dulot ng kahirapan, inggit o kakulangan ng pagmamahal. Ngunit may mga ugali rin na likas na mabait dahil pinili nila ito. Ano man ang pinagmula ng isang tao, may isa lamang dapat na piliin. At yun ay ang maging mabuti sa kapwa. Dahil ang bawat masamang ginagawa, may balik. At ang bawat mabuti, may gantimpala. The end.